mga pamilyang sa simpleng tingin ay buo at maayos. May hapagkainang puno ng kwento, may tawanan sa gitna ng pagkain, at may mga sandaling parang sapat na ang magkasama kayo para sabihing masaya ang buhay. Madaling isipin na ang pagmamahal ay sapat na tulusyon ng simula. Hindi mo agad mahalata ang bigat dahil sa una mukhang maayos naman ang lahat. Shay, kain na! Dadating na yung daddy mo! Isa na dito ang pamilya ni Gladys. Nandito na ako. Isang pamilyang sanay magsalo-salo, magkwentuhan tungkol sa araw nila, Kamusta na ang trabaho mo? Okay lang naman. Ang daming pinagawa yung boss ko. Ba't ka nandito? Siyempre, bumibisita. Uy, pare, kain! Buti na mabisita ka! Binibisita ko lang ang pare ko. Habang tumatagal, may mga simpleng bagay na unti-unti niyang napapansin. Hindi pa ito malinaw at hindi rin agad masasabi na mali. Wedding anniversary namin, wala na naman siya. Mahal, ba't di ka kuha natulog? Ba't ngayon ka lang? Sorry, nag-overtime kami. Alam mo ba kung anong araw yun? Sino yan? Ano yan? Emergency lang mahal. Una na ako. Matulog ka na. Gabi na. Sa trabaho ba talaga siya pupunta? May mga paliwanag na tinatanggap kahit kulang, at may mga oras na mas piniling manahimik kaysa magtanong. Ba't ganito yung amoy? Hindi naman ganito yung amoy ng babango niya. habang ipinagpapatuloy ang araw-araw na buhay, may mga hinalang pilit niyang itinatabi. May mga senyales na ayaw niyang bigyang kahulugan dahil mas madali ang maniwala kaysa magduda. Kapag ba ang asawa ko? Halika, tara inom. Halika dito kasi sabihin kami sa'yo. Ano yun? Kamusta naman kayo ng asawa mo? Nakita ko kahapon tas na isang araw. Kasama yung kumpare mo. Yun na yun. Kumparing... RJ? Oo! Yun! Magkatabi pa nga eh. Dikit na dikit sila! Ang dikit nga nila kahapon. Yung totoo, bakla ba yung asawa mo? Ayon sa mga ulat ng Institute for Family Studies at American Psychological Association noong 2025 hanggang 2026, ang pagtataksil ay kabilang sa pangunahing dahilan ng paghihiwalay ng mga mag-asawa, na umabot sa 20 hanggang 40% ng mga kaso. Sa oras na nagsimulang lumabas ang katotohanan, doon naging malinaw kung gaano kalalim ang sugat. Hindi lang dahil sa mismong pagtataksil, kundi dahil sa pakiramdam na matagal siyang naniniwala sa isang kasinungalingan. Mahal, magpapaliwanag ako. Wala kang dapat ipaliwanag! Sa ganitong mga sitwasyon, ang pagpili sa katotohanan ang siyang pinakamahalaga kahit masakit. Hindi nito laging inaayos ang relasyon, ngunit binibigyan nito ng linaw ang bawat isa. Ang pagiging tapat ay nagbibigay daan sa paghilom, kahit ang kahinat na nito ay hindi pananatili. Ang pagsasalita sa tamang oras ay maaaring makasakit, ngunit ang pananahimik sa mali ay mas nakakapinsala sa huli. Minsan, hindi pagkawala ng pagmamahal ang sumisira sa pamilya, kundi
ang pagkawala ng tapang na magsabi ng totoo.